Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa updates ng ongoing US Chess Championship. Round number 8 na at napili nating i-analyze ang nagkapisakang laban sa pagitan nila Super Grandmaster Hans-Mok Niemann and Super Grandmaster and World's Youngest Grandmaster Abhimanyu Mishra. Matindi raw po pisakan kaya tapusin nyo po ang video na ito para malaman natin ng buo ha. At sa end part, pakita ko sa inyo ang standing. At bago tayo magsimula, akin lang pong maipromote itong darating na November 2, 2024 Saturday. God willing po ay magkakaroon ng Kamatyas Rapid Open Chess Tournament 13th edition na tayo. Blast of mind power, sasabog po ang kapangyarihan ng pag-iisip dyan sa Rapid. At maraming salamat sa ating co-founder and National Master Yusek David Almirol Jr. sa kanya pong walang sawang pagsuporta sa chess community. Free registration po ito at free lunch to all the players na makakapasok sa 200 participants. 200 lang po mga kamatyas ha. Later on po ipopost namin ang details how to register. Ayan, okay? Nakakatuwa, nakaka-excite na. Ang ginawa ni Niemann nag-E4, E5 si Mishra, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko Piano ang pinasok, nag-castle, Knight F6, D3, depensa, at nag-D6, C3, natural po yan, palagi na nating nakikita, castle, Rook E1, develop, at para maibakante ang F1 kasi magmamaneuver ang Knight dyan, Bishop B6, yan ang interesting para sa akin. Sa dinami-dami po ng na-analyze na nating Gyoko Piano, ang madalas ginagawa ng mga top players or sa elite, no? A6 o kaya A5, basta ang importante, mabakante yung A7 square para may aatrasan ng bishop pag inatake ang dark square bishop. Pero dito, umatras lang. Hindi nag-A-pawn. Tingnan natin. H3 para mapigilan yung pin, Bishop G4 o kaya Knight G4, pressure sa F2, at nag-H6, ganun din naman sa G5, at nag-Knight BD2, Knight E7. Ayan, natural din po yung typical yung idea na yan, mamaneuver sa G6, Bishop B3. Another interesting line para sa akin mga kamatyas. Umatras lang. Ano plano niyan? Mukhang magda-Knight C4 C6, ayun, control the D5 square, at nag-D4, Knight G6 para masuportahan ng E5. Dito po mga kamatyas, hindi ko mo pag inopera ng ganyan capture na lang ng capture. Hindi. Delikado ang black dyan kasi later on, mag-E5 ang puti, malakas na atake yan. Kaya dito, nagda-Knight G6 lang talaga para isolid ang pawn E5. At nag-Knight C4, sabi ko na, kaya umatras yung bishop At nag-Bishop C7, ayun, teka muna mga kamatyas, no, itong Knight C4, novelty. Dahil ang old lines, Bishop C2 at Knight F1. Ayan, sa mga nagtatanong pong palagi, Coach, ano yung novelty? Kaya binabalikan ko po pagka nalampasan ko. Knight C4, novelty, Bishop C7, kumapture sa E5 capture, dinaan niya sa endgame ang bata. Sa isip ni Niemann, i-endgame ko to, lamang ako sa experience. A4 para di na mapaalis yung knight, pero nag-A5 kasi po pag hindi yan nag-A5, mag-A5 naman ng puti. Kakain naman yan ng mas maluwag na space sa queen side kaya pinapantayan talaga ng space yan. At nag-Knight A3. Yun lang. Bakit kaya gumanyan si Niemanski? Pupunta ba dito? Rook B8, Bishop C4, so hindi maka B5, no? Bishop D7, ipipilit talaga ni Mishra. At nag-Bishop F1, Bishop E6, inagawan diagonal, Knight C4, bumalik, Rook A8, bumalik din. Yun lang. G3, ayun, nag-B5 na. At kaya bumalik si Mishra para pag kinapture yung pawn capture, hindi babagsak yung pawn A5. Dinipensa or depensado. Knight A3, ayun, para mapakumit talaga. Kinapture naman ni Mishra, binalikan uli yung square C4. So, kumapture, pero mababawi din naman po yan Knight D7, Bishop E3, para hindi maka-Knight C5. Excuse me po. Sumasabit-sabit pa. Kinapture na ang malakas na Knight capture and Bishop B6 at nag-Bishop C1. Ayan, dito po kasi
gustuhin man na capturein yung pawn sa A4 pero hindi pwedeng gawin eh. Masakit eh. May knight B6 madodouble. Magpapa-quality daw na lang ang puti dyan. Lugi, di ba? Kaya hindi pa makuha-kuha yung pawn sa A4. Umatras si Niemann para talagang makuha niya yan. Pero nag-knight C5, kapit na kapit. Ayaw ibigay. Nag-H4, idea is to play H5. Pag umalis ang knight, may knight takes E5. At nag-knight D3. Yan ang alanganin dyan na ginawa ni Mishra. Bad move sa computer engine. Dapat daw po ang tira is Bishop C7. Okay. Para pag nag-H5, alis, okay lang. Safe ang E5 na hindi babagsak. Ayun, oo nga no. Pero mas pinili po ni Mishra umatake. Pero alanganin daw eh. Yun, King G2, good move. Bishop C7, sinuporta na kasi gaganon na eh. Mag-H5 na. Knight D2, ayun, dadali na naman sa C4. Iba na talaga, no? Hinugang diskarte ni Niemann talaga, oh. Yung pawn sa A4, di pa nga kinakapture eh. Kasi anytime naman pwedeng capturein yan. Pinapahinog magaling. Knight C4, Knight F8. Ayun, another bad move by Mishra. Dapat daw po is, yun lang. Yan din naman ang tira ng computer. Bakit niya nilagyan ng bad move? Siguro nung during the game, nung ini-stored niya, no? Nilagyan niya ng bad move. Pero sa infinite analysis po ng computer is Knight F8 din. So okay din naman. Rook takes A4 and Rook B5. Kailangan depensahan yung pawn. At nag-Bishop E3. Plano, develop, pero papatong yan dyan para ma-pressure yung A5. Knight E6. Rook E-A1. Rook D8. At nag-H5. Ayan, kain lang ng space. Sa king side, Rook B8. Pressure din sa B2. King F3. King F8. Ayan na po. Capablanca system. King must be active pagdating sa endgame. Knight C5 na muwersa na. Obligado ng capturing yan. And nag-King D3 para yung King po dadalin sa B2. Yun lang. Yun. Dadalin sa C2, I mean, para madepensahan yung B2 at ready to capture na yung A5. King G5. Ayun. Agad din namang pinuntahan ni Mishra yan. Capture. Takes. King G4. Idea is to play King F3. So lamang po ng isang po ng puti, Rook F5, F6, and B4. Yun lang. Medyo parang naisahan si Mishra sa endgame. Kasi imagine niyo po, King B3, C4, B5, may pass po na iintindihin eh. Rook D8, C4, may pass po. Bakit ng King C3? Para po walang Rook D4. Ba't di nag-Rook D4 pala? No? Tingnan natin. Pag nag-Rook D4, check muna. At pag nag-King G5 halimbawa, mag-E5. Ayun ang diskarte. Oo nga, no? Oo nga, pagka kumapture dyan kasi may takes, then King D3 or B5 na pala. Okay, so malayo sa rule of square, hindi pasok eh. Para mahabol yung pass pawn, kailangan gamitan ng rule of square. Ayun no, hindi maaabutan mga kamatsas. Yan ang mga teknikan sa king and pawn ending. Pero nag-H5 dito, King C3, Rook D6, C5, Rook E6, King D4, G5, okay, King E3, H4, bilis ang pass po ni Mishra. Check, ayun, na bad move si Niemann. Dapat daw po is F3. Check, pag nag-King G3, Rook F4. Grabe, no? Pag nag-H3, check, maiipit yung king. Matatakpan yung dadaanan. Sabay Rook G6. Ayun. So, dito po ay kitang-kita sa evaluation bar. Grabe ka lamang ang puti. Oo, ipit ang black king eh. Pero chumek, King G5, King F3. Nagkasunod-sunod po ang bad move dito ni Niemann at bumaba na po ang evaluation bar. Sa madaling sabi, nakarecover talaga dito si Mishra. At nag-Rook E8, Rook G4 check, King H5, Rook G7, H4. Ayun. Kala ko i-check doon para makuha ito. Bakit hindi chinek? Kasi may Rook B8. Kuha din naman yung pawn sa B4. Hindi madidepensahan. Kaya nag-Rook G3, H2, check doon. Yun. Ayun, King G4. Ano kaibahan? F3. Check. Oo nga. Equal na po mga kamatya. So equal Rook C4, King E5, takes. Equal. Yun nga lang, may E5. Equal number of pawn. Lamang lang sa hakbang yung
pawn ni Niemann. Grabe, nagkapisakan pa pala to. C5, E6, C4, check. Ayun! Isang tira lang. Sa bagay, ang oras kasi ang layo no? Pero matagal pa yung 44 seconds. Against 26 seconds ni Niemann, maubos-ubos pala oras ni Mishra. Oh. Biruin nyo, long game to ha. Itong labanan, nagkakaubusan pa rin ng oras. Oh. Ang tira daw dapat ay King F6 mga kamatsas. Grabe pala itong rook and pawn ending na to. Ano diferensya ng isang square na yon? Tingnan natin ha. King F5, E7, check, angat, check, doon, at nag-rook A8. Oo, kasi pag mag-rook E5, hindi pwede, may ganun Yun ang diferensya pala ng king nasa F6, hindi makakarating yung pawn dyan. Ganon, check, ayun, todas. Grabe naman ka, buenas lang pala tong si Niemann dito. Accuracy percentage po nila 95 kay Niemann, 89.9 kay Mishra. Yun lang ang diferensya, grabe. Swerte lang ano? Sinuwerte pa yon. Dapat pala sa F6. So hindi pwede mag E7 kasi check lang tapos check, makukuha yung pawn sa sa E7 Ayun. At ang gagawin dyan, rook F2 check, king G7. And kapag nag E7 dito, may rook A6 check. Pag dyan kasi check lang no? King E5, rook A5 check. Ay, oo. Sabay rook A8. Ang diferensya nitong king G7, king F6, madaling makapunta sa king G7, yung F8 square. Protected. Kakainin lang. Pag kinapture to, hindi ganun lang. Walang rook F8 na timing. Unlike po nung nasa F5, pag check, ganun. Yun ang diferensya ng ang king sa F6 pag chinek, king G7, protected ang F8. Nakita nyo po yung endgame, no? Isang square lang ang diferensya. Napakalaki ng ibig sabihin sa kabuang sitwasyon ng endgame. Malupites. Pumatak si Niemann. Niemanski. Okay, ito po ang standing nila mga kamatsas. After round number 8, nangunguna pa rin si Fabiano Caruana sa score na 5 points at pumapangalawa po si Niemann. Tied sila ni Wander Liang with 4.5 points, Levon Aronian, Ray Robson, Sevian, 4 points, Wesley So, Sam Shankland, 3.5 points, Leiner Dominguez, 3 points, Gregory Oparin with 2.5 points, Mishra 1.5 points at si Christopher Yu nananatili pong 0 ang score dahil na-expelled sa tournament na ito mga kamatsas. Okay, maraming salamat po sa inyo pong matyagang panonood. Sana natuto kayo at sa mga gusto naman po na mag-undergo training kay Coach IM Kamatsas, sama na po kayo sa ating online training. Subukan nyo po. Ang details ay nasa comment section below lang. Click nyo lang po para makapag-register na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.